Nag-start, gina-roll out ang CFIDP 2022. But on the first year, we started with information dissemination, may information caravan about CFIDP. That's why in 2023, dito kami nakakonduct of trainings, but we focused on training trainers. Kasi hindi namin kaya ATI lang mag-train sa lahat ng farmers because this CFIDP, we are mandated to train directly farmers. Dati AEWs lang talaga ang focus namin, and then they will roll out the technology to the farmers. But with CFIDP, kami, diretsyon training namin with the farmers. So that 2023 to 2020, as to present, meron na kaming 138 training and other agriculture and fishery activities na nakonduct, no? Yung 106 out of 138, purely trainings talaga yon for the farmers and our farmer leaders, no? So, yung ating farmer level training, meron tayong 85 at meron din tayong training of trainers na 21. For the farmers, meron tayong total of 5,805 trained, no, trainees, and 4,690 of that are farmers. 4,690 farmers and farmer leaders po. So, pwede na sila mag-train yung mga 5,000 plus. Meron kami. They can disseminate the information, the train. Yes, we encourage them to share the information and knowledge that they got from the training. But meron talaga kami specialized trainings for the farmer leaders and IEWs. Yun sila yung mga trainers, trained trainers. Ang tawag namin is training of trainers. So sila yung mag-help to disseminate, and they will also conduct a rollout activity to replicate the same training to their respective areas. Sila yung naka-register, sabi mo gina-invite pa sila mag-register sa registry. All coconut farmers, sir, should be registered in the NCFRS so that they can avail of the benefits of the CFIDP fund. Ano po yung mga very important na dapat malaman na ano yung very important training for the coconut farmers na doon kayo nakafocus regarding sa mga issues na pwede nilang magamit sa kanilang mga problema sa coconut? Actually, sir, pre-identified na po yung mga needs, no? Based on the training needs assessment na ginawa po ng PCA. Sila kasi yung partner natin. Then kami lang tong tagasunod kung kinsa tong recommended organizations po ng PCA. So, pre-identified na po kung unsa tong mga needs nila nga mga kanang training sa, like let's say for example poultry and livestock. So ibang organization yon. Pag mayon po tag katong mga cacao farmers, which is integrated with coconut, integrated with coconut and coffee, ibang training din po sila, sir. So may mga naka-assign na po na mga training based on the survey conducted by the PCA po. So based on the survey, ano yung nabigyan nyo na training na sa mga farmers? Ba yung pinakakuha nila na livelihood ba? For additional livelihood? Since medyo bago pa po yung program natin, sir, under CFIDP, we are focusing right now on the production side. No? Doon muna kami nag-focus, as well as in support na rin po doon sa mga integrated na mga farms. At least man lang matulungan namin sila kung paano magkakaroon ng additional income po out of that kung magiging integrated na po sila. But mostly ang focus muna namin yung production una, then ikaduha yung mga integration like poultry and livestock, then cacao and coffee, and as well as doon sa mga initially process po sila, kaya sinusundan po namin sila into processing of products and byproducts po. Di ba 5,000 po yung nakuha nyo na training? Ano po yung target ninyo? How many farmers and yung target ninyo na i-train? So far, sir, since yung pagpa-register po, since yung pag-organize po is voluntarily, hindi naman po sila pinipilit. Kung sino lang po yung mag-voluntary na mag-join ng isang association, sila lang po yung priority po namin na isi-serve.
magdugang lang ko. Actually, so far ang registered nato nga coconut farmers sa region is 213,000 sa National Coconut Farmers Registry System. More or less is muna siya ang target nato na makabenefit sa CFIDP. So either sa trainings or sa kanang mga livelihood programs nato. So sila ang ato ang target. 213,000 so far naano tayo mga 52,500 na naka-benefit sa ato ang third year na implementation. Ang ato ang main jud na program sa PCA under sa CFIDP is ang planting and replanting through hybridization. So nag-distribute nag-produce o nag-distribute og mga hybrid coconut seedlings para sa increased production. Then nag-distribute pud ta og parental palms katong mga OPV, katong open pollinated varieties na dwarf para himuon pud na mahimo siyang mga mother palms pag abot sa panahon nga mahimo pud siya nga i-hybridize. So nag-develop pud ta og seed farm. Partner nato ang LGU, partner nato ang mga state universities para nga for example sa Davao Oriental natay duha ka seed farm nga gi-establish in ang kamuha nato dito is ang PLGU sa Davao Oriental ug ang Davao Oriental State University para nga naatay seed production area. So naatay local source sa mga planting materials pag abot sa panahon nga magbunga na ang ato ang nasa seed farm. Right now, ma'am, with that 3 years na nga implementation sa CFIDP, kumusta na nga to ang coconut industry diri sa Davao region? Dati man good mao man na ang atong kuano nga ang coconut industry sa region is kanang ginaingon nila nga sunset industry labi na gyud ug mubo ang presyo sa kopra sa lubi. But karon is naka-experience ta og medyo taas or dili lang ingon medyo taas gyud na presyo sa pagkakaroon. All time high actually ang among kuanana. Niabot ta og 80. Niabot ta. Nakaadto ko og Balot Island last May. Ang ilang presyo dito sa lokala naabot sila og 77 pesos per kilo dito mismo sa kuan. Dadon pa na siya sa Jansan sa Cargill nila dina-deliver. So murag nagniuyon ang panahon because ang efforts tanan sa ato ang implementing agency sa CFIDP is positive ang pagdawat sa mga coconut farmers because tungod kay maayo ang kondisyon, maayo ang sitwasyon sa pagpanguma sa lubi, dugangan pa gyud sa mga inputs gikan sa nagkalain-lain nga agency. So we are hoping na kaning status sa ato ang coconut industry will continue for the next 5 to 10 years. Kung labi na gyud kung magbunga na itong mga gitanom nato na sa pagkakaroon nga mga lubi because sa pagkakaroon man good our mills, ato ang mga processing plants is operating only almost 60% capacity, no? So pag ang ilang demand jud is more raw materials. So mo nang pagdaghan ng raw materials, daghan ang magaling sa atong mga processor. So daghan pud kag ma-export. So mao na nga siguro 5 years from now we will be harvesting the fruits sa ato ang gitrabaho karong mga tuiga. Okay. Ma'am, sa tanong nimo, unsa ang factor nganong taas ang kilo sa kopra? Actually, affected man gud ta sa El Nino last year. So baba atong production. Then taas ang demand because tungod sa biofuel nato na requirement na mag B3 na ta. So biofuels act nato is supposedly 5 naman ta pero wala ta naka-meet ana because naapatadugay ka itang sa naa sa 2%. So this October is mag 3% ta. Then dako na siya nga requirement sa coconut.
So we will be improving our domestic utilization, domestic demand for coconut. So plus ang demand sa gawas because ang Indonesia is gina-consume na nila, wala na sila, limited na ang ilang export niya. Ang Indonesia manggod is ang number 1 karon sa ikaduha man lang ta, so ang Indonesia ang number 1 producer. So limited lang export, so walay available sa world market mo na nga mo ang atong mo man gyud na kanunay basta wala sila makita nga lain ang coconut oil sa Pilipinas ilahang daganan. So mo nang karon nakapabortaan na mo nang taas ang presyo. Okay. Aside from kuan ma'am no, lasa lang, aside from kaning kopra nato no, unsa pa ba laing product sa lubing nga pwede siyang i-explore no nga mapagkakitaan sa ato ang mga coconut farmers? Actually, ang gina-push karon is ang young buko. So, dako kay na siya nga demand sa gawas. So, mo nang nagasigi ang maka-benefit niini is katong mga nagatanom karon tungod kay masayon harbison kung mugbo pa mamunga na. So, kana siya ang isa ka gina-target nato. Then, ang other kuan karon is nanay naga-produce og milk, kanang coconut milk nga direct siya gina-export. Sa pagkakaroon naa sa Misamis Oriental sa Region 10 na ay Thai Kuko nga company nga nag-establish dito coconut milk ang ilang product. Okay, last nakakalimot ko nun. That is one question. Katong kuan mo, kumusta na itong processing plant na gina-propose no dito sa Davao Oriental? Kumusta na to? Oriental. Okay, dito sa agroforestry, no. Actually, sir, this year na siya itukod. But naanatay na established last year nasa Panabo, katipunan ang una natong recipient no sa processing plant for white copra and coconut oil processing. So, hopefully ano na to siya, ma-launch na to next month because ongoing ang installation sa machines. And for the agroforestry katong nasa Davao Oriental, same project, white copra and coconut oil processing. And this year siya established. Ang target is makastart ka sa procurement for the building because ang establishment sa building is ang DPWH, and for the machines ang PhilMec, and of course the trainings is under API. So hopefully ma-start siya og construct this year, and next year na to siya ma-launch. Unsa ni ma'am, murag people's organization na magdalaan eh? Yes sir, cooperative. Because ang shared facilities, this is under sa FIDP also. Dili siya pwedeng organization lang. Kailangan siya o cooperative because dapat empowered na sila, and then na sila track record in managing business. So cooperative yun ang kailangan. So kaning sa Oriental, ang agroforestry nga coconut farmers members ang mo manage o magiging partner nato ani for the implementation. Possible impact ani ma'am once mahuman eh? Of course, ang pinakauna gid is ang tungod kay naa sa ilang area ang ilang processing. Unang-una makahatag na ang atong cooperative og higher price. So sa atong mga members, sa atong suppliers sa raw material. So diyan nataas na kay dili naman nila dalahon diri sa Davao because ang Oriental is dependent sa Davao nga mga processors. So kung naana sila sa ilang area, unang-una diha na duol na less na ang logistical requirements. So makahatag sila sa ilang mga members, of course sa locality, og higher price. Mo na pinaka-impact. And then of course, na sila ikaw galingon nilang product mo, coconut oil man, so dili na sila mamalit. Dili nila ibaligya mismo sa ilang locality. So mo na pinaka-ano sir. And of course, ang kwan is job generation and maka-income ang cooperative nga. Ang atong mga farmers nga members sa cooperative, maka-income pod sila, maka-share sa income. Okay, thank you ma'am.